Maya't maya'y lumalabas ang mga espekulasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Kaya naman kamakailan lang, lumabas siya sa Facebook Live para ipakitang siya'y buhay na buhay. Ang hindi maikakaila, 73 anyos na si Pangulong Duterte at karapatan ng publiko na malaman kung kamusta nga ba siya. Fact o fake? Ang tunay na kondisyon ng kalusugan ng Pangulo, tinutukan ng ating kabrigadang si Joseph Moro. I am in perpetual pain. Hindi dumalo si Duterte sa gala dinner ng APEC leaders kagabi. Please pray for the eternal repose of my soul. Please pray for the eternal repose of my soul. Yan ang buwelta ni Pangulong Duterte sa mga umugong na chismis na sumakabilang buhay na siya. Alam na natin na ang post na yan, fake. At mismo si Pangulong Duterte pa ang nagsabi, My reaction to my passing away, I will ask God first. He's available for interview. For those who believe in the news that I passed away, then I request of you, please pray for the eternal repose of my soul. ano nga ba ang mga facts tungkol sa kalusugan ni Pangulong Duterte? Yan ang aalimin natin dito sa Fact or Fake. Galit ako sa gobyerno. Fact number 1, sa kampanya pa lamang noong 2016, inamin na ni Pangulong Duterte na may ilan siyang karamdaman. Barrett's esophagus, Purge's disease, slip disc na maaksidente siya sa pagbumotor, at pabalik-balik na migraine. Fact number 2, ang mga karamdamang ito nabanggit niya not once, not twice, kundi ilang beses na rin. House me, good. Assassinate me, better. I have this migraine every day. I have a Barrett esophageal thing. It's the GERD, call it. And I have, might as well tell you about my medical history. What I have is really Berger's disease. It's an acquired thing that you get from smoking because of nicotine. At fact number 3, ilang beses na rin nabalita ng umabsent na Pangulo sa ilang importanteng okasyon dahil masama ang kanyang pakiramdam. You've had enough of your power nap from yesterday, sir? That was enough. Still not good enough. I used to press something here, fentanyl. Bukod pa riyan, umugong din ang balita na posibleng may cancer ang Pangulo. Lumabas ang balitang ito noong October 2018 pagkatapos na magpa-endoscopy at colonoscopy. Ang tinurong sa larin hindi cancer kundi Barrett's esophagus. Ano nga ba ito mga besh? Barrett's esophagus is a condition wherein the inner lining of the esophagus is changed because of paulit-ulit na exposure sa acid from the stomach. So it's actually a consequence of chronic reflux disease or yung lagi natin narinig yung GERD o yung heartburn. Barrett's esophagus technically is a potentially precancerous condition. Patients with Barrett's esophagus, sila ay at risk of developing esophageal cancer. Cancer in Barrett's esophagus is very rare naman. Based on sa mga studies, we have local data saying that it's only in less than 1% of patients with Barrett's esophagus who will develop this type of esophageal cancer. Hindi pa ako cancerous, so do not be afraid to go near me. It's not the colon, it's my Barrett. Dito yan. It's badly eroded because I was told to stop drinking years ago. Sa bibig na nga ng Pangulo nang galing, wala siyang cancer. mismong si Pangulong Duterte na nagsabi may mga iniinda nga siyang mga sakit. Pero dapat ba tayong mabahala? Kung grabe, sabihin. Pero kung okay naman na yung mild lang, pwede namang itago yun eh. Kasi threatening, di ba minsan threatening national security din yun. Oo naman po, nababahala naman po. Kasi po president po siya eh. Malaki po yung role niya sa country. So kung isang absence niya po, marami po siyang mamimiss. Like a student na pwedeng mag-absent sa klase niya, parang ganun po yung analogy na kapag may isang araw na hindi ka lang pumasok, syempre mababahala ka na po. At mas lalong nakakabahala yun sa atin kasi tayo po yung parang makikinabang sa klase ng serbisyong ibibigay niya. Pero ano nga
ba ang fact dito? Dapat nga ba na i-disclose ng isang pangulo o ilantad ng isang pangulo ang estado ng kanyang kalusugan? Para sagutin yan, kasama natin ngayon si Professor Dennis Blanco ng UP Department of Political Science. Bali, klaro naman sa saligang batas natin, nakasaad yan sa Article 7, Section 12 ng Constitution na only in cases of serious illness that the public should be informed about the state of health of the president. Ngayon naman, pag sinabi nating serious illness, Life and death situation. life and death situation, Okay. at hindi naman nakakwalify yan sa saligang batas, no? Pero sa tingin ko, prerogative yan, discretion yan ng Pangulo o ng kanyang mga gabinete kung nais ba lang isiwalat o ibunyag yung tunay na kalagayan ng kondisyon ng kanyang kalusugan. Yun nga, ang problema, may FOI tayo, meron dito tayong mga data privacy, meron dito mga privacy, Tapos medical... yung medical bulletin, Ba't hindi? Yung medical ethics pa, confidentiality. the confidentiality clause. So makita mo nagbabanggaan din meron ding mga butas ng batas no pagdating sa pag-reveal ng true state of health ng Pangulo. So ang mahalaga lang siguro yun nga, magkaroon ng tamang approach, governance approach, no? Kung hanggang saan namin pwedeng ibunyag ang medical bulletin, ang kalusugan ng presidente, at hanggang ano lamang yung extent and limit ng revelation or disclosure. And when? At kailan dapat na ibunyag. Isa pang fact mga be, si Pangulong Duterte ay 73 anyos na. Siya ang pinakamatanda na umupo bilang Pangulo ng bansa. Pero laging inuulit ng Malacanang wala tayong dapat ikabahala. The question was whether or not the president should issue a medical bulletin in case of serious illness. The president agrees with that. That is why he informed us of what happened to the medical examination. I don't think there is a question of that. Katunayan, balik trabaho agad si Pangulong Duterte pagkatapos ng mga death post na kumalat online. Makikita rito ang Pangulo na nakikipagpulong sa kanyang gabinete hanggang alas 2 ng madaling araw. Sa ngayon, obligado lamang ang isang Pangulo na ilantad ang tunay na estado ng kanyang kalusugan kapag life or death na ang sitwasyon. Serious illness, ika nga, sabi sa konstitusyon. Pero mahalaga pa rin isaalang-alang ng pamahalaan ang interes ng taong bayan. Dahil bahagi ng wastong pamamahala ang pagiging bukas at tapat. And that's a fact.